Magandang hapon, Pilipinas. Narito na ang malalaking balita sa Frontline. Mga dating nakipaglaban sa EDSA People Power, tuloy raw ang laban kontra sa pagbabago sa kasaysayan. Sa Cebu naman, dating Pangulong Rodrigo Duterte pangungunahan ng isa na namang prayer rally kontra charter change. Sa pool sa CCTV, kawatan umatake sa isang bahay sa Antipolo at pinasok ang kwarto ng natutulog na mag-anak. Mariel Padilla nagsorry at iginiit na hindi glutadrip ang ginawa niya sa Senado. Panagbanga Grand Float Parade, dinagsa ng libu-libong turista, mga artista at iba pang personalidad. At tunghayan ang pagkikita ng pinakamatangkad at pinakamaliit na tao sa mundo. Sa pool naman sa CCTV ang panloloob sa isang bahay sa Antipolo, Rizal. Ang kawatan pumasok pa sa kwarto ng natutulog na mag-anak. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Mag-aalas 5 ng umaga nitong Huwebes sa Barangay Mayamot, Antipolo, Rizal, nasa pool sa CCTV ang lalaking yan na dahan-dahang naglakad sa loob ng kwarto sa isang bahay at saka kinuha ang 2 bag. Ingat na ingat ang kanyang kilos para hindi magising ang natutulog na mag-asawa at kanilang anak. Naroon din sa kwarto ang isa pa nilang anak na sanggol na nasa loob ng crib. Pero biglang gumalaw ang ina, kaya napahinto at napayuko ang kawatan. Nang matiyak na hindi nagising ang ina, dahan-dahan ulit siyang naglakad at naghanap pa ng mananakaw. 8 minutong nakalipas, nagising at napabangon ang ama dahil sa iyak ng kanilang kasambahay. Doon lang nila na lamang nilooban na pala sila. 2 bag na may lamang wallet, mga alahas, relo, 3 cellphone, 1 laptop at 20,000 pisong cash ang natangay. Nasa 200,000 pesos ang kabuuang halaga ng natangay. Nakausap na News 5 ang nanay ng babaeng biktima. Aniya, labis na takot ang kanilang naramdaman nang balikan nila ang kuha ng CCTV. Nagpasalamat na lang din daw sila at walang nagising sa mag-anak dahil baka may gawin pa sa kanilang hindi maganda ang kawatan. Blessing din walang nagising. Kasi yung time na yun, yung time na nagigising yung 2 baby para magpatimpla ng gatas. Nai-report na ang pagnanakaw sa barangay. Nakilala nilang suspect na si alias Unsoy. Dati raw itong taga roon pero lumipat na ng bahay. Makailang ulit na rin daw itong nagnakaw sa kanilang lugar. May mga record na siya sa amin na ganong kaso. Nakulong na siya tapos nakalabas, kumbaga nanahimik na konti dahil nakulong. Hindi ko rin alam, siguro sa mga complainant din na hindi sineseryoso yung reklamo. Tinutugis na ng pulisyang suspect. Panawagan naman ang biktima sa barangay. Paigtingin ang seguridad. Lalo't sunod-sunod na ang nakawan sa kanilang lugar. Sana maging wake-up call. Kasi sunod-sunod na rin ang nangyayaring nakawan dito sa area. Hindi na rin namin hinahangad na mabalik. Magkaroon lang ng justice. Hindi lang para sa amin, kundi para doon sa iba rin na nakawan. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Nasunugan ang nasa 17 pamilya sa Binangonan, Rizal kagabi. Pati ang mga alagang hayop hindi na isalba sa sunog. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Makikita sa drone video na ito ang malaking sunog na sumiklab kagabi sa isang residential area sa Binangonan, Rizal. Mabilis na kumalat ang apoy sa mga bahay sa Barangay Darangan. Nagsimula ang sunog sa bubong ng isang bahay pasado alas 9 kagabi. Ayon sa may-ari, walang tao sa kanilang bahay na mangyari ang sunog. Nagluto po kami sa kabilang bahay. Tapos pagbalik po namin, ayun na agad, kumalat agad. May din parang fuse, siguro sa kuryente. Kasabi nila daw amoy kuryente daw eh. Ang ibang residente walang nailigtas ni isang gamit.
Pati mga alagang aso at manok na iwan sa nasusunog nilang bahay. Ang laki na ng apoy, nandito na sa kusina. Kaya umalis na ako. Wala man lang kami naisalba, kahit brief, wala. Wala man lang po kaming naisalba. Ultimo damit namin, mga gamit ng anak ko sa pagpasok. Sana po matulungan kaming nasunugan dito. Ayon sa mga opisyal ng barangay, gawa sa light material sa mga bahay kaya mabilis kumalat ang apoy. Probably yung pagbilis ng ganyang pag-apoy ay yung talagang mga puro kahoy yung ating mga materials dito. Ganap na 10:19 ng gabi nang tuluyang maapula ang sunog. Nasa 17 pamilyang nasunugan at pansamantalang tumutuloy sa kapilya ng barangay. Umabot naman sa 750,000 pesos ang kabuang halaga ng mga natupok na ari-arian. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Hindi man idineklarang holiday ng Malacanang, nagtipon-tipon pa rin ang ilang grupo para sa ika-38 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Buhay pa rin daw ang diwa ng EDSA sa mga bagong laban na hinaharap ng ating bayan. Live mula sa People Power Monument sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, paano ba sinariwa ang anibersaryo ng EDSA ngayong taon? Jess, alam mo, aminado ang mga naging bahagi ng 1986 People Power Revolution na malaking hamon ang pagpapanatili ng diwa ng EDSA. Sa pagdaan kasi ng panahon, marami raw tayong mga kababayan na nakalimutan na ang tunay nitong kahulugan at kahalagahan. Ang di magnasang makaalpas, Pilipinas kung minumutya. Sa awiting Bayan Ko ni Freddy Aguilar, ginunita ng iba't ibang grupo ang ika-38 anibersaryo ng People Power Revolution. Nag-alay sila ng bulaklak sa People Power Monument sa pangunguna ng National Historical Commission of the Philippines, Human Rights Violations Victims Memorial Commission at ilang grupo ng mga kabataan. Isa sa mga dumalo si Edith Reyes. Sariwa pa rin daw sa kanya ang pakikiisa sa mapayapang revolusyon noong 1986. Pero ang ikinababahala ni Edith, mukhang nababaon na raw sa limot ang tunay na diwa ng EDSA, ang paglaban sa diktaturyang Marcos. Si Edith ay orihinal na miyembro ng ATOM o August 21 Movement, isang anti-Marcos group na nabuo matapos ang pagpatay kay dating Senador Ninoy Aquino. Sabi nga ni Ninoy noon, the Filipino people are worth dying for. Primero nasa isip ko parang nagkamali kasi parang andalin lumimot ang Pilipino. Ang message ko sa mga next generation, sana huwag niyong pabayaan ang demokrasya. Dismayado naman si Ronnie sa anyay historical revisionism o pagbabago sa kasaysayan mula sa panahon ng batas militar. Mula Bicol, dumayo pa rito sa Maynila si Ronnie para makiisa sa programa. Ito ba ang people power? Sinasayang natin ang people power. Ipaglaban natin muli ngayon. Tumindig tayo, tumayo tayo, lumaban tayo. Sa San Juan City naman idinaan ang paggunita sa musical event na pinamagatang EDSA Story, A People's Victory, A Nation's Glory. Sentro ng kwentong madilim na yugto ng batas militar hanggang sa panunumpa ni dating Pangulong Cory Aquino. Buhay ang EDSA, nandiyan pa yan sa puso ng mga Pilipino. Hindi talaga tayo uunlad kung hindi natin kikilalanin kung ano yung nakaraan. Yung lakas ng pagkakaisa noon, yun ang dapat balikan. Dumalo sa programang ilang prominenteng mukha ng EDSA People Power. Kabilang sa kanila ang mga miyembro ng 1986 Constitutional Commission na bumuo ng saligang batas. Yan sina dating COMELEC Chairman Christian Monsod, dating COMELEC Commissioner Rene Sarmiento, Florangel Rosario Braid at Edmundo Garcia. Nakiisa rin si dating Senador Rene Sagisag na isa sa mga nahalal na senador matapos ang EDSA Revolution at Biel Aquino D na anak ni dating Pangulong Cory Aquino. Ang isa pang itinuturing na icon ng EDSA na si dating Senador Gringo Honasan dumalo naman sa isang misa sa Quezon City. Binigyang diin niyang tunay na diwa ng EDSA na kailangan daw ngayon ng ating bansa. Pagkakaisa, panalangin, dahil tulad ngayon, pag hindi mo na maintindihan, bakit? Di ba? Yung hidwaan, di ba? Yung nakikita natin, yung mga matataas natin pinuno, mukhang hindi nagkakaintindihan.
inyong napakinggan si dating Senador Gringo Honasan at balik nga dito sa kahabaan ng White Plains Avenue. Mamayang alas 7 may gaganapin na concert malapit sa may People Power Monument gaya nga ng nakikita nyo sa likuran ko. Alam nyo, ilan sa mga inaasahang magpa-perform mamaya sina Lea Navarro, Mitch Valdez, Jaime Fabregas, Elmo at Arkin Magalona at maging The Company. Halos 2,000 pulis din ang nakapalibot dito para masiguro yung seguridad ng event. Isinara naman ang buong westbound lane ng White Plains Avenue kaya abiso sa mga motorista, asahan ang mabigat na traffic at syempre huwag kalimutan na dumaan po tayo sa mga alternatibong ruta para iwas delay na rin po sa ating biyahe mamaya. Balik sa iyo, Jess. Nagulat mula Quezon City, maraming salamat, Gio Robles. Sisimula na bukas ang pagdinig ng Kamara sa pag-amyenda sa economic provisions ng Saligang Batas. Sa proseso ng pagdinig sa resolution of both houses number 7, magko-convene na lang ang lahat ng mambabatas bilang committee of the whole, imbis na idaan sa regular committee hearings. Yan ay para makasali agad sa debate ang higit 300 kongresista. Tuwing Lunes hanggang Miyerkules ng hapon, isasagawa ang pagdinig. Una nang ipinagpaliban ang pagdinig noong isang linggo. Target ng Kamara na maipasa ang panukalang economic amendments bago ang susunod na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Hulyo. Alam mo, Jester, gusto ko nga sanang sumakay sa isa sa mga floats ng bus company. Kaya lang ang sabi nila sa akin, diretso na raw sila ng Maynila. Hindi tayo makakapag-live for Frontline Weekend. Kaya eto, dito na lang tayo sa Melvin Jones Football Field kung saan talaga namang mapapawaw ka nga dahil dito nakadisplay ang nagagandahang mga giant floral floats dito sa Baguio City. Pero hindi lang yan, alam nyo ba? In at bago ngayon sa Floral Float Parade, eto mga tinatawag nilang small floats na cute naman talagang tingnan. Kahit sino, mapapalingon sa ganda at laki ng mga flower floats sa Panagbanga Festival kanina. Tampok ang 33 higanting floats na iba't iba ang tema. Sa float na ito, mapapakanta ka ng I'm a Barbie girl in a Barbie world. Hango kasi ito sa pelikulang Barbie. Kinarir nila ang pink na kotse at meron ding sakay na Barbie at Ken. Agaw pansin din ang puting usa na tagapagbantay ng mga hayop sa kagubatan. Ibinase naman ito sa isang Igorot folklore. Nakisaya rin si dating Batang Quiapo star Lovie Po, aka Mokang, mga politiko at iba pang kilalang personalidad. Nag-enjoy tayo sa Panagbanga Festival sa Baguio. Bumida rin ngayong taon ang mga maliliit na floats na may kanya-kanyang paandar. It's a first sa Panagbanga Floral Float Parade. Crowd favorite din ang cute na bibing ito na hango sa nauuso ngayong BB hair clip dito sa Baguio na umabot na dyan sa Metro Manila. Enjoy naman ang mga turista. Sulit daw kasi ang biyahe nila. We are appreciated. Maganda siya. Enjoy the place. Now we enjoy the carnival. The weather is fresher than Manila. Ayon sa Cordillera PNP, umabot ng 32,000 ang nakisaya sa Panagbanga Floral Float Parade kanina. Bilang itinuturing ding flower capital ang Baguio, may balak daw i-anunsyo ang lokal na pamahalaan. Soon we will be officially launching po na ito po ang official flower ng aming syudad.
Jester, hanggang 6 p.m. lang i-display ang mga giant floral floats dito sa Melvin Jones Football Field. Pagkatapos niyan, kanya-kanya ng baklasan at papunta sa mga iba't ibang kumpanya. At kung nakikita nyo sa aking likuran, yung mga residente turista, kanya-kanya na rin ang baklasan ng mga bulaklak from the floats. Ito ay tradisyon naman, taon-taon ipinapauwi ang mga bulaklak sa mga bisita at turista ng mga may-ari ng floats. Pero kung hindi man kayo makakahabol, at kung papunta pa lang kayo rito, meron pa naman tayong tinatawag na market encounter. Ito ay bahagi pa rin ng 28th Panagbanga Festival at sa isang buong linggo, mula ngayong linggo hanggang sa susunod na linggo, isasara ang Session Road dahil magbibigay daan para sa Session Road in Bloom. Ito ang pagbibigay pugay at suporta sa mga lokal na produkto ng Baguio City. Sa Wednesday, ang culmination at awarding ng mananalo sa Giant Float. Yan muna ang pinaka-latest dito. Jester, balik sa'yo! Hindi ka na namin pipigilan, makibaklas ka na ng bulaklak dyan. Nag-uulat mula sa Baguio. Maraming salamat, Laila Pangilinan. Susunod, lalaking nangigil para hindi ikalat ang masaselang larawan ng isang babae, arestado sa Cebu City. 500 e-jeepney mula South Korea na mas abot kaya, darating na sa bansa. TV host actress na si Mariel Padilla nagsorry matapos umani ng batiko sa kanyang drip session sa Senado. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Agad na corner ang lalaking ito sa Barangay Luz, Sitio Cabantan, Cebu City kagabi. Siya si alias June, 23 anyos. Nangyari ang entrapment operation matapos magsumbong ang biktimang si alias Ana. Kinikikilan daw siya ng 15,000 pesos ng suspect para hindi ipakalat ang masiselan niyang larawan online. Nakakulong na ngayon ang suspect na mahaharap sa robbery, extortion at kasong paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Arestado naman ang dalawang lalaking ito sa magkahiwalay na buy-bust operation sa Lucena, Quezon. Nasamsam sa kanila ang mga sachet ng shabu na tinatayang 734,000 pesos ang halaga. Nakumpiska rin ang isang motorsiklo, mga pera, cellphone at ibang personal nilang gamit. Kabilang ang dalawa sa listahan ng mga high-value targets sa lugar at may dati na silang kaso ng illegal na droga. Arestado naman ang isa sa mga most wanted person sa Rodriguez, Rizal. Kinilala siyang si alias Roy, 43 anyos. May kasong murder sa Davao Oriental noon pang 2010. 200,000 pesos ang patong sa ulo ng suspect. Nakakulong na siya ngayon sa custodial facility ng Rodriguez Police. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Nagsorry at may nilinaw ang aktres at TV host na si Mariel Padilla tungkol sa kontrobersyal niyang drip session sa loob ng Senado. Sa isang pahayag, sinabi ng misis ni Senator Robin Padilla na vitamin C drip ang ginamit niya at hindi raw glutathione. Ang intensyon niya raw talaga ay makapagbigay ng inspirasyon sa publiko na kahit gaano raw kabisi ay pwede pa rin unahin ang kalusugan. Hindi raw niya intensyong sirain ang integridad at dignidad ng Senado. Humingi siya ng paumanhin sa mga miyembro ng Senado at sa taong bayan. Sa gitna ng issue, nagbabala ang Department of Health laban sa glutadrip. Wala pa raw silang clinical trial tungkol dito. Aprobado naman daw ito ng ating Food and Drug Administration pero bilang supplementary treatment para sa mga may cancer. Pero wala pa raw inaaprobahang injectable na produkto ang FDA na pampaputi. Darating sa bansa ang 500 e-jeepney mula South Korea. Rent-to-own daw ang sistema sa pagbili nito, kung saan walang down payment at wala ring interes sa mga tsuper. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Higit 2 dekada ng jeepney driver si Kaloy. Dahil sa PUV modernization program, time to retire na ang kanyang lumang jeep. Pero hindi raw niya kayang bumili ng modern jeep. Kaya naman ikinatuwa ni Kaloy nang mabalitaan ng alok na no down payment at zero interest ng isang financial firm. Bagay po sa amin yun dahil yung jeep po namin, senior citizen na, may papalit na pong bago. Sa Marso, nakatakdang dumating ang nasa 500 modern jeep mula Korea. Ang kumpanya ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang magsusupply ng unit sa mga operator.
1 million pesos ang bawat unit na bibilhin ni Singson na papahulugan sa mga interesado. Ako na lang lahat mag-supply, walang interest, walang porsyento, walang down payment. Mag-monthly kayo parang rent-to-own. Sila rin ang bahala kung magkano ang kakayanin nilang buwan ang hulog. Ikinatuwa yan ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas dahil magkakaroon sila ng maayos na kita. Dahil electric, inaayos na rin daw nila ang garahe ng mga naturang modern jeep na made in Korea. So yung ino-offer sa amin po, yung aming mga parking station, yung garage, lalagyan ng charging station. Yung aming mga terminals, maglalagay kami ng mga charging station. Suportado rin ng LTFRB ang mala rent-to-own program sa Egypt. Oo, makakatulong dahil ang number one na problema ng mga kooperatiba ngayon ay kung saan kukuha ng pang-down payment. Oo nga, may binibigay ang LTFRB at ang gobyerno na equity subsidy na 230,000. Bawat jeep, okay? Pero ganun pa man din, may mga ibang kooperatiba na parang tila nahihirapan pa rin lumikom ng pang-down payment bukod doon sa binibigyan ng gobyerno. Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na nasa 70% na ang mga operator sa bansa ang nakapag-consolidate o nagbigay ng commitment na sasali sa kooperatiba at korporasyon sa ilalim ng PUV Modernization Program. Hanggang April 30 ang consolidation deadline. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Susunod, barko ng Pilipinas muli na namang hinarang ng Chinese Coast Guard malapit sa Panatag Shoal. Liza Soberano stunning in her black beaded gown sa 30th Screen Actors Guild Awards. At sa viral yan, netizens kumasa sa isa na namang nauusong dance challenge. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas sa weekend. Kasabay ng anibersaryo ng EDSA, nag-prayer rally naman sa Cebu ang ilang kontra sa charter change. Inaasahang dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Live mula sa Cebu City, nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. John, nandyan na ba si dating Pangulong Duterte? Nikki, hindi pa dumating si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero mahigpit na seguridad na ang ipinatutupad dito sa lugar. Lalo pat nasa 30,000 mga tao ang inaasahang dadalo sa pagtitipon. Umaga pa lang, nakaabang na si Tatay Marvin sa prayer rally for transparency, accountability, peace and security dito sa South Road Properties grounds ng Cebu City. Inaabangan niya ang pagdating at talumpati ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na isa sa mga guest speakers kontra sa isinusulong na charter change. Yung mga PI na yan, pinapipirmahan, ayaw rin namin yan. Gusto namin yung kung ano yung gusto ni Tatay Digong na na para sa tao, yun ang dapat talaga, yun legal. Hindi yung para babayaran yung tao para pumirma na. Si Roland Daman, gusto rin daw marinig ang sasabihin ng dating Pangulo tungkol sa planong secession o pagkalas ng Mindanao sa Pilipinas. Tingin ko kung anong kuha nila sa konstitusyon at yung sinasabing kuha Mindanao Independence, yun, pangalawa yun. Mahigpit ang seguridad na ipinatutupad sa lugar. May mga K9 units at daan-daang pulis ang nakaposte. Inaasahang nasa 30,000 tao ang dadalo mula sa iba't ibang lugar sa Cebu. May mga tarpaulin ding nakapaskil sa venue na Cebuanos are not for sale, kaugnay ng umano'y bayaran ng pirma sa Chacha. Present din sa prayer rally si Davao City Mayor Baste Duterte. Matatandaang naging mainit ang mga birada ni Mayor Baste kay Pangulong Marcos noong idinaos na prayer rally sa Davao. Nananawagan pa siyang magbitiw na si PBBM. Paglilino ng alkalde, hindi anti-Marcos ang event ngayon na ito dito sa Cebu. Pero dili man siguro siya, pero kung
kung unsa ang dagat sa gobyerno. Unsa may how he manages the government. Well, ako sila pakutan ko ninyo. Kung magpadayon niyo, then masig mahulog sa inyong anak. Ricky, umulan nga kayong mga oras na ito dito sa lugar at kaya sa likuran ko kanina maraming mga tao at ngunit nung biglang lumakas yung ulan ay nagsitakbuhan sila at naghanap ng masisilungan. Dito may mga tents naman na inilagay. Sa mga tents sila ngayon nagpapasilong. Just sa ngayon ay inaasahan din ang pagdating ni dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez at iba pang personalidad. At posible naman na magsasagawa ng prayer rally kontra Chacha sa mga susunod na buwan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. At yan muna ang latest mula dito sa Cebu. John Aroa para sa News 5. Maraming salamat, John Aroa. Matapos ang matagumpay nilang laban kontra Hong Kong nitong Huwebes, pursigido ang Gilas Pilipinas na magwagi kontra Chinese Taipei sa kanilang tapatan para sa FIBA Asia Cup qualifiers ngayong gabi. Live mula sa PhilSports Arena sa Pasig, nasa frontline ng balitang yan si Marty Bautista. Marty, ano nang latest dyan? Nikki, coming from a 30-point demolition kontra Hong Kong noong Huwebes, target ngayon ng Gilas Pilipinas na maulit-ulit ang kanilang performance sa ating home court dito sa PhilSports Arena kontra Chinese Taipei. Alas 7:30 pa lang, nakapila na ang mga Pinoy basketball fans sa labas ng PhilSports Arena dito sa Pasig. Excited silang mapanood live ang ating national squad. Tiwala rin ang fans na ang 4-year cycle squad ni Coach Tim Cone ang makakabawi ulit ng titulo bilang powerhouse team sa Asia. Focus ngayon ang Gilas na ma-sweep ang unang window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Naipanalo ng Gilas Pilipinas ang huling 4 sa 6 na tapatan nila kontra Chinese Taipei. Ang huling 2 panalo ay nagmula sa first round ng 2019 World Cup qualifiers kung saan napaluhod nila ang Chinese Taipei sa score ng 93-71. Sa kabila niyan, hindi pa rin daw magpapakumpiyansa ang Gilas. Sasandalan din nila ang home court advantage. Target ng koponan na magtapos sa top 2 ng Group B kung saan kasama nila ang New Zealand, Hong Kong at Chinese Taipei. Ang susunod na qualifying windows ay magaganap sa November at sa February ng 2025. Ang top 2 teams per group ang aabante sa final round sa Saudi Arabia sa 2025. Jess, Nikki, nakikita mo naman sa likod ko, parami na ang mga Pinoy basketball fans dito sa PhilSports Arena. Samantala, binigyan din ng mataas na grado ang Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP sa kanilang pag-host ng FIBA Asia Qualifiers. Ayon sa FIBA International Jet Delegate na si John Reardon, pang-international standards daw ang PhilSports Arena para sa laban ngayong gabi. O di ba nakaka-proud talaga yon. Jess, Nikki. Maraming salamat, Marty Bautista. Mapapanood din ng live ang laro ng Gilas versus Chinese Taipei sa LED screen sa Plaza Miranda sa Quiapo, Maynila. Muling nakaranas ng pangharas sa China ang ating barko sa West Philippine Sea. Hinarang ng China Coast Guard ang ating barko na maghahatid lang sana ng krudo at ayuda sa mga mangingisdang Pinoy. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Kuha ang drone footage na ito ng Philippine Coast Guard noong February 22 sa West Philippine Sea. Makikita ang aktwal na pagharang ng isang barko ng China Coast Guard sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na BRP Dato Sanday. Idineploy ito para magsagawa ng rotational deployment na layong maghatid ng diesel at ayuda sa mga mangingisdang Pinoy sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayon sa PCG, nagawang makalapit ng China Coast Guard sa Dato Sanday ng 100 metro. Sa isa pang drone video sa parehong araw, makikita naman ang pagbuntot ng mga barko ng China sa Dato Sanday. Ayon sa PCG, 3 barko ng People's Liberation Army ng China ang namataang umaaligid sa ating barko. Nagsagawa pa raw ng mga dangerous maneuver ang mga barko ng China.
Sa kabila niyan, naiwasan naman daw ng BRP Dato Sanday ang mga tangkang pagharang ng Chinese vessels. Pero habang namamahagi na raw ng krudo ang ating barko sa mga mangingisdang Pinoy, isang helicopter ng China ang nakitang nagmamasid. Ayon sa PCG, nagsasagawa raw ng pagpapatrolya sa territorial airspace ang helicopter habang namamahagi sila ng ayuda. Una nang sinabi ng China Coast Guard na naitaboy nila ang ating barko matapos daw nitong hindi pansinin ang kanilang mga babala. Sinabihan din nilang Pilipinas na itigil ng mga paglabag sa kanila umanong soberanya. Pero pinalagan niya ng PCG at sinabing ang aktibidad ay alinsunod sa international law at maging sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Muli ring iginiit ng Philippine Coast Guard na tayo ang may soberanya sa Panatag Shoal at sa iba pang sakop ng Philippine Exclusive Economic Zone. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Susunod, Liza Soberano rumampa sa 30th Screen Actors Guild Awards sa Hollywood. At ang reunion ng pinakamatangkad at pinakamaliit na tao sa mundo. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Muling nagkita ang tallest at smallest na tao sa buong mundo. Yan si Sultan Kosen ng Turkey na pinakamatangkad at si Jyoti Amga ng India na ang liit-liit. Si Sultan ay 8 feet and 2 inches so halos sing taas ng maliit na elepante. Habang si Jyoti 2 feet and 7 inches lang ang height. Halos sing laki lang siya ng sapatos ni Sultan. May kondisyong pituitary gigantism si Sultan kaya sobrang laki niya. Habang si Jyoti naman ay mayroong dwarfism. Ayon sa Guinness World Records, reunited ang dalawa para sa isang secret project. 2019 sila huling nagkita sa Egypt. Dumalo ang Pinay actress na si Liza Soberano sa 30th Screen Actors Guild Awards sa Los Angeles, California. Usap-usapan sa social media ang red carpet look ng aktres. Angat ang ganda ni Liza sa kanyang embroidered black and blush gown na pinusuan naman ng netizens. Ibinahagi rin ni Liza sa kanyang Instagram stories ang ilang snaps mula sa prestihiyosong awards night. Proud ang kanyang fans sa umuusbong na career ni Liza sa Hollywood. Kamakailan lang nang ipalabas ang una niyang Hollywood film na Lisa Frankenstein na sinuportahan din ng kanyang Pinoy fans. May bago na namang viral dance challenge sa TikTok. Yan ang Marikit sa Dilim Dance Challenge. Panoorin nga natin. Agad kumasa at nag-post ng entry ang mga sikat gaya ni Ben and Ben member Paolo Benjamin. Sinabukan din yan ni social media superstar Ivana Alawi. Marami naman ang kinilig sa couple na ito sa kanilang entry. Hindi lang netizens at sikat ang kumasa dahil pati ang fur baby na ito hindi nagpahuli. Higit 100,000 na ang kumasa sa Marikit sa Dilim dance craze. EDSA, minsan traffic, minsan mahalagang yugto ng kasaysayan. Pero alam pa kaya yan ng ating mga kababayan? Nasa frontline ng balitang yan, si Bea de Guzman. Mga kapatid, Pebrero 25, traffic as usual dito sa kahabaan ng EDSA. Pero special at historical ang araw na ito dahil nga ay ipinagdiriwang natin ang ika-38 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. At nandito tayo ngayon sa mismong EDSA Shrine kung saan simbolo ito ng pagtitipon ng milyong-milyong mga Pilipino noong 1986 para ipaglaban ang demokrasya. Pero halos 4 na dekada mula nang mangyari ang pagkilos kontra sa diktaturang Marcos, alam pa kaya ng bagong henerasyon ang tungkol dito? Hindi ko po alam. Kayo ba?
Di ko rin po alam eh. Meron namang ibang may idea pero hindi sure. Ano po, yung pagkakaalala ko po dito nung bata pa ako, yung nagkaisa po ang lahat po ng mamayan para po mapalitan po yung Pangulo natin. Sama-sama sila para magkaroon ng kapangyarihan na ibigay yung kalayaan ng bawat isa. Yung tinatawag na kasarinlan. Si Fritzy Ann naman, kahit 11 years old pa lang, nag-aalab na ang interes sa kasaysayan ng EDSA People Power. Katunayan, magkasama pa sila ng kanyang ina sa pagpunta sa EDSA Shrine para gunitain ang makasaysayang araw. Sila po yung nakasurvive dun sa mga ginawa ni Senior Marcos. Di po natin alam kung mauulit po yung ganon po ulit. Di po natin alam. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na hindi idineklarang holiday ng palasyo ang February 25. Noong nakaraang taon, paliwanag ng palasyo, hindi ito isinama sa holidays dahil natapat naman sa linggo na walang trabaho at klase. Sa kabila nito, naglabas ng memorandum order ang Department of Education na hinihikayat ang mga pampublikong paaralan sa bansa na magdaos ng activity para sa paggunita sa people power. Ayon sa DepEd, ito'y para mabigyan ng kamalayan ang mga mag-aaral at maitaguyod ang mas malalim na pangunawa sa mga prinsipyong ipinaglaban noon at kahalagahan ng EDSA People Power Revolution. Nagbabalita mula sa Frontline. Bia de Guzman, News 5. At yan ang mga balita mula sa Frontline ng Pilipinas ngayong weekend. Mga balita at impormasyong para sa may alam at may pakialam. Ako po si Nikki de Guzman. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita. Ako naman si Jess De Los Santos. Magandang gabi, Pilipinas.